Iyan na ang para sa buwan na ito, Helena. Siguraduhin mong magkakasya yan. Ang malamig na sobre ay dahan-dahang dumapo sa ibabaw ng mesang kahoy sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang mga salita ni Patricia ay mas malamig pa kaysa sa ihip ng aircon sa loob ng mansyon. Masyado nang nagiging malaki ang gastos ng bata. Parang isang sampal na hindi mo nakita ang pagdating. Naramdaman ni Helena na bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Pinilit niyang huwag ipakita. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos na naging bahagi ina ng kanyang pagkatao sa loob ng 30 taon ng paninilbihan sa pamilyang Azevedo. Opo, ma'am. Pagkakasayahin ko po. Gastos. Ganoon na lang kung ituring ni Patricia ang bata. Isang numero sa listahan ng mga bayarin. Para kay Helena, si Angelo ang kanyang munting anghel, ang hininga sa bawat araw niya. Ang lihim na nagbibigay sa kanya ng lakas at takot sa parehong pagkakataon. Umalis si Patricia nang hindi na muling lumilingon. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay parang martilyong pumupukpok sa puso ni Helena. Nang mag-isa na lang siya, kinuha niya ang sobre. Hindi na niya ito binuksan. Alam na niya. Kulang na naman ito. Laging kulang. Bumalik siya sa kanyang maliit pero malinis na silid sa likod ng malaking bahay. Kinuha niya mula sa aparador ang isang maliit na damit, isang polong puti na medyo naninilaw na. Hinaplos niya ito. Dinaanan ng kanyang daliri ang sinulid sa may balikat na minsan na niyang tinahi. Damit ito ni Angelo noong 1 taon. Ngayon, bitin na sa kanya. Pero wala silang pambili ng bago. Ang lahat ng perang natatanggap niya, bawat sentimo, ay napupunta sa mga gamot sa puso ng bata. Isang butil ng luha ang pumatak sa damit. Agad niya itong pinunasan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Kailangan siya ni Angelo. Anak, paano na tayo? Bulong niya sa hangin. Ang hapunan sa mansyon ng mga Azevedo ay laging tahimik. Kung hindi mo sila kilala, iisipin mong may paggalang sila sa isa't isa. Pero para kay Ricardo, ang katahimikan ay isang makapal na pader ng yelo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Si Patricia, ang kanyang asawa, ay perpekto sa kanyang kilos. Bawat galaw ay kalkulado. Ngunit ang mga mata nito ay walang buhay, walang init. Matagal na, 5 taon na. Simula nang sabihin sa kanya na hindi na nabuhay ang kanilang anak. Patricia, Hiya. Nabasag ang katahimikan. Si Tita Imelda, ang tiyahin ni Ricardo, ang nagsalita. Ang matandang babae ay may matalas na mga mata na tila kayang basahin ang nasa loob ng isang tao. Narinig ko ang tungkol sa malaki mong donasyon sa isang charity. Napakabuti mo talaga. Nakita ni Ricardo ang bahagyang paninigas ng balikat ni Patricia bago itong ngumiti. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. It's nothing, tita. Just helping where I can. Doon lang unang nag-angat ng tingin si Ricardo mula sa kanyang pagkain. Sa anong charity, Pat? Tanong niya. Ang boses ay neutral, pero may bahid ng interes sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Oh, just a small foundation for children, Ricardo. Hindi mo na kailangang alamin ang mga detalye. Sagot ni Patricia, iwiniwagay-wayang kamay na parang tinataboy ang isang langaw. Hindi na umimik si Ricardo. Ngunit ang sagot na yon, ang pag-iwas na yon ay parang isang maliit na batong itinapon sa isang lawa na matagal nang payapa. Gumawa ito ng alon, isang maliit na alon na hindi niya namalayang magiging isang tsunami. Hating gabi na, patay na ang lahat ng ilaw sa mansyon, maliban sa ilaw sa kanyang opisina. Nakatitig si Ricardo sa isang papel sa kanyang lamesa. Isang bank statement. Kanina pa niya ito tinititigan, pabalik-balik. May isang malaking halaga na regular na lumalabas buwan-buwan. Isang transfer mula sa personal na account ni Patricia. Walang pangalan ng charity. Isang code lang ng kumpanya na hindi niya kilala.
Ang mga salita ni Tita Imelda, ang pag-iwas ni Patricia, ang malaking halaga ng pera. Ang puso ni Ricardo, na matagal nang manhid, ay biglang tumibok ng may kakaibang kaba. Ang kaba ng isang negosyante na nakakaamoy ng isang bagay na mali. Isang bagay na itinatago. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ng isang contact na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang contact na para lamang sa mga sitwasyong desperado. Tumunog ito ng 2 beses bago may sumagot sa kabilang linya. "Hello?" sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mababa at desidido. "Kailangan ko ng serbisyo ninyo. Isang private investigator." Ang coffee shop ay nasa isang sulok ng isang mamahaling hotel. Tahimik, malayo sa mga matang mapanghusga. Perpekto para sa isang transaksyon na kailangang manatiling lihim. Umupo si Ricardo sa tapat ni Marco, isang lalaking hindi mo mapapansin sa isang damdong. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang pinakamagaling sa kanyang larangan. "Discretion is the most important thing," sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay kasing lamig ng kapeng nasa kanyang harapan. Walang emosyon. Isa itong business deal. "Understood, Sir Azevedo," sagot ni Marco. Ang kanyang tono ay professional. Inilapag ni Ricardo ang isang mamanipis na folder sa mesa. Sa loob nito ay litrato ni Patricia, ang kanyang karaniwang schedule, ang mga plate number ng kanyang mga sasakyan. "I suspect my wife is having an affair. I want to know who, when and where. I want proof." Kinuha ni Marco ang folder at hindi na ito binuksan. "I'll be a ghost. You will get your report." Tumango si Ricardo at tumayo na. Tapos na ang usapan. Habang naglalakad siya palabas, mayroon siyang naramdamang hindi niya gusto. Isang pamilyar na pait sa kanyang lalamunan. Ang pait ng pagtataksil. Lumipas ang ilang araw. Sa umaga, si Ricardo ay ang CEO. Malakas, desidido, walang sinisino. Pero sa gabi, pag-uwi niya sa mansyon, nagiging anino siya sa sarili niyang tahanan. Pinagmamasdan niya si Patricia. Bawat ngiti, bawat kilos, hinahanapan niya ng butas ang perpektong maskara nito, pero wala siyang makita. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang study, napatingin siya sa kanilang wedding portrait na nakapatong sa ibabaw ng aparador. Nakangiti sila pareho sa litrato, pero habang tinititigan niya ang mga mata ni Patricia sa larawan, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanya. Hindi na niya matandaan kung kailan siya huling tiningnan ng asawa niya ng ganoon, ng may pagmamahal, ng may katotohanan. Ang babae sa litrato ay isang estranghero na. Tumunog ang kanyang private phone, numero ni Marco. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, "ilang araw na po ang surveillance at hindi po ito ang inaasahan ninyo." Napakunot ang noo ni Ricardo. "What do you mean?" "Walang ibang lalaki, sir. Malinis." Sandaling natigilan si Ricardo. May bahagyang gumaan sa kanyang dibdib, pero agad itong napalitan ng mas malalim na pagkalito. Kung ganoon, saan napupunta ang pera? Saan siya nagpupunta? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco. "Mayroon siyang regular na pinupuntahan, sir. 3 beses sa isang linggo. Isang clinic." "Anong klaseng clinic?" "Iyon po ang kakaiba, sir," sabi ni Marco. May pag-aalinlangan sa boses. "Isang pediatric cardiology clinic." Paulit-ulit na tumakbo ang mga salitang iyon sa isip ni Ricardo. Pediatric cardiology. Para sa puso ng bata. Hindi ito nagtutugma. Ang lahat ng lohika sa utak niya ay nagkabuhol-buhol. Ang negosyanteng isip niya na sanay sa mga numero at konkretong datos ay blangko. "Bakit?" Bulong niya sa sarili, puno ng pagtataka. Bakit isang pediatric cardiologist? Bago pa man siya makapagtanong muli, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Marco. "Sir, nandito siya ngayon. Pinapadalhan kita ng litrato." Binuksan niya ang mensahe. Ang litrato ay kuha mula sa malayo.
medyo malabo. Nakatayo si Patricia sa labas ng isang gusali. Kausap ang isang lalaking nakaunipormeng puti ng doktor. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, pero nakikita niya ang tensyon sa katawan ng kanyang asawa. At ang kanyang mukha, pinalaki ni Ricardo ang imahe. Kahit mula sa malayo, kitang-kita niya ang ekspresyon sa mukha ni Patricia. Hindi ito ang mukha ng isang babaeng nagtatago ng relasyon. Ito ay ang mukha ng isang taong puno ng takot, puno ng panik. Kinabukasan hindi naghintay si Ricardo. Ang pagiging CEO ay nagturo sa kanya na ang pinakamabilis na paraan para makuha ang isang sagot ay ang direktang pagharap. Pumasok siya sa klinik na parang pag-aari niya ito. Ang kanyang mamahaling suit at ang aura ng kapangyarihan ay sapat na para mapatigil ang mga nurse sa kanilang ginagawa. I'm Ricardo Azevedo. I need to speak with the head cardiologist. Now, si Dr. Santos, isang lalaking nasa katanghalian ng kanyang buhay at may kalmadong mukha, ay sumalubong sa kanya. Ngunit kahit sa harap ng isang taong kasing impluensyal ni Ricardo, nanatili itong professional. Mr. Azevedo, how can I help you? My wife, Patricia Azevedo, is a regular visitor here. I want to know why. I want to know whose child she is bringing. Nakita ni Ricardo ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng doktor. Isang mabilis na pag-iingat. I'm sorry, sir, but patient information is strictly confidential. I cannot disclose anything without the consent of the patient's legal guardian. I am the husband. Halos isigaw ni Ricardo. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. I understand, sir. But the rules are absolute. Mahinahong sagot ng doktor, hindi nagpatinag. Tumalikod si Ricardo. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa galit. Hindi siya sanay na hindi nakukuha ang gusto niya. Ang pader na ibinato sa kanya ng doktor ay nagpatindi lamang sa apoy sa loob niya. Pagpasok niya sa kanyang kotse, agad niyang tinawagan si Marco. Ang boses niya ay matalim at walang pasensya. Marco, he won't talk. May sandaling katahimikan. I don't care what you have to do. I don't care who you have to talk to. Get me that child's records. I want a name. I want a reason. Now. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Marco. Isa iyong utos, hindi pakiusap. 2 araw ng impyerno. 2 araw na si Ricardo ay parang isang leon sa loob ng hawla. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang bawat anino sa mansyon ay tila may itinatagong lihim. Ang bawat ngiti ni Patricia ay parang isang insulto. Gabi. Muli, nasa opisina siya ng mansyon. Isang baso ng mamahaling alak ang nasa kanyang kamay, pero hindi niya ito iniinom. Nakatitig lang siya sa dilim sa labas ng bintana. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga tanong na walang sagot. Biglang tumunog ang kanyang private phone. Ang vibration nito sa ibabaw ng lamesa ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Pangalan ni Marco ang nasa screen. Nanginginig ang kamay ni Ricardo nang sagutin niya ito. Hindi siya nagsalita. Naghintay siya. Sir. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay iba. Nawala ang pagiging professional. Mayroon itong bahid ng pag-aalinlangan, halos awa. Nakuha ko na, sir. May ipinadala sa akin ang source ko. Kopya ng medical records. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa kanyang baso. Read it to me. Narinig niya ang kaluskos ng papel. Okay, sir. Patient's name. Angelo Azevedo. Halos mabitawan ni Ricardo ang baso. Angelo. Ang pangalang pinili nila ni Patricia. Ang pangalan ng anak nilang namatay. Imposible. Bulong niya. Mother's name. Patuloy ni Marco. Ang boses niya ay mas mababa na. Patricia Azevedo. Doon na nanghina ang mga daliri ni Ricardo. Ang baso ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag sa sahig na marmol. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga.
ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Sir? Sir, andyan pa po ba kayo? Hindi makasagot si Ricardo. Ang kanyang mundo ay huminto sa pag-ikot. Sir? May isa pa, sabi ni Marco nag-aalangan. Sa ilalim ng pangalan ng guardian, ang nakalista ay Helena Reyes. Helena. Si Yaya Helena, ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng silid. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito. Lahat ay nagsama-sama sa isang nakakabininging iingay sa loob ng kanyang ulo. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Nilagpasan niya ang mga pasilyo ng mansyon. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay gumagawa ng malalakas na yabag. Hindi niya pinansin ang mga tanong ng ibang katulong. Isa lang ang kanyang destinasyon. Bumuhos ang malakas na ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Tumakbo siya palabas, patawid sa hardin, patungo sa isang maliit na bahay sa likuran. Ang servants' quarters. Isang lugar na hindi na niya napuntahan sa loob ng maraming taon. Huminto siya sa harap ng pinto, basang-basa, humihingal. Nanginginig ang kamay niya habang inaangat ito para kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, may narinig siya mula sa loob. Isang mahinang tunog, isang tunog na humiwa sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Ang mahinang pag-ubo ng isang bata. Hindi na kumatok si Ricardo. Ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan at itinulak ang pinto. Bumukas ito nang may malakas na kalabog. Ang eksenang tumambad sa kanya ay parang isang litratong biglang nagkabuhay. Nakaupo si Yaya Helena sa gilid ng isang simpleng kama. Pinupunasan ng basang tela ang noo ng isang maliit na batang lalaki na nakahiga. Ang bata ay payat. Ang kanyang paghinga ay mababaw at may kasamang mahinang tunog. Sa pagbukas ng pinto, sabay silang napalingon. Ang mga mata ni Helena ay nanlaki sa takot. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Senyorito, Ricardo. Ang bata, na marahil ay nasa 5 taong gulang, ay mabilis na gumapang sa likod ni Helena. Ang malalaki at matatakuting mata ay nakatitig kay Ricardo. Pumasok si Ricardo sa loob. Dahan-dahan na parang isang hayop na nasugatan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog nito ay pinal at definitibo. Ang ulan sa labas ay maririnig, ngunit sa loob ng maliit na silid, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga nilang tatlo. Yaya. Ang boses ni Ricardo ay basag. Isang halo ng galit at sakit na hindi niya mailarawan. Ipaliwanag mo. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Helena. Ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata. Senyorito, patawarin niyo po ako. Bakit, Kit? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Bakit, Yaya? Ang anak ko na akala ko ay patay na. Bakit siya nandito? Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo at lalong napahigpit ang yakap ng bata kay Helena. Huwag po kayong maingay, senyorito. Nagpapahinga po ang bata. Pakiusap ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit hindi na marinig ni Ricardo. Ang sakit ng 5 taong pagluluksa, ang sakit ng pagtataksil, lahat ay sumabog. 5 taon, Yaya. 5 taon kong pinaniwalaan na wala na siya habang kayong dalawa ni Patricia. Niloloko ninyo ako sa sarili kong pamamahay. Doon na bumuhos ang luha ni Helena. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Walang kasalanan si Ma'am Patricia dito, senyorito. Utos ko po ito. Kasalanan ko po lahat. Ang pagsisinungaling na yon, ang desperadong pagtatangka niyang protektahan pa rin si Patricia, ay ang huling bagay na sumira sa kung anumang natitirang pagpipigil ni Ricardo.
Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw niya niya. Alam ko na ang lahat. Ang klinik, ang pera, ang pangalan niya sa records. Alam kong si Patricia ang may pakana nito. Ang tanong ko ay, bakit ka pumayag, Yaya? Ikaw, ang taong pinagkatiwalaan ko ng higit pa sa sarili kong pamilya. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, tumingala si Helena. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, puno ng sakit at pagod. Dahil may utang na loob ako sa pamilya ninyo, Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang nanay mo. Iniligtas niya ang pamilya ko sa wala. Binigyan niya kami ng pagkakataon. Paano ko siya matatanggihan? Paano ko matatanggihan ang asawa mo? Sinabi niya ang lahat. Ang pagsisinungaling ni Patricia na mahina ang puso ng bata at hindi ito magtatagal. Ang takot ni Patricia sa hiya, sa kahihiyan na magkaroon ng isang anak na may kapintasan. Ang banta na kung hindi susunod si Helena, pareho silang palalayasin at hahayaan na lang mamatay ang bata. Habang nakikinig si Ricardo, ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang mas malalim, mas masakit na emosyon. Isang malamig na katotohanan, hindi na siya nakatingin kay Helena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa batang nagtatago sa likod nito, ang kanyang anak. Dahan-dahan, lumuhod si Ricardo para maging kapantay ng bata. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabasa sa basang sahig, ngunit wala siyang pakialam. Angelo, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging mahina at puno ng pag-aalangan. Ito ang unang beses na nakita niya ang mukha ng kanyang anak ng malapitan. Ang mga matang iyon, ang hugis ng kanyang ilong. Nakikita niya ang kanyang sarili. Nakikita niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal na niyang inakalang nawala. Angelo, amamana ba mami? Sabi niya ulit, mas mahina na parang isang panalangin. Sinubukan niyang iabot ang kanyang kamay, ngunit ang bata, na nakakaramdam ng takot at tensyon sa silid, ay lalong sumiksik sa likod ni Helena. Umatras ito, malayo sa kamay ng estranghero. Ang kilos na yon, ang simpleng pag-atras na yon, ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng sigaw at lahat ng kasinungalingan. Parang sinaksak ang puso ni Ricardo, ang kanyang anak, ay natatakot sa kanya. Nanatili siyang nakaluhod doon, ang kanyang kamay ay nakabitin sa hangin. Ang galit ay nawala. Ang natira na lang ay isang malawak at walang katapusang kalungkutan. Isang pagsisisi na nagsisimula pa lang niyang maramdaman ang bigat. Sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita si Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, puno ng isang bagong pagkaapurahan. Ricardo, kailangan mong malaman. Humihikbi niyang sabi. May masama siyang balak. Tumingin si Ricardo kay Helena. Ang kanyang mga mata ay blanko sa sakit. Anong balak? May plano si Ma'am Patricia, sabi ni Helena. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Lumalala na ang kondisyon ni Angelo. Nakikita niya sa mga gastusin. Ayaw na niyang gumastos pa. Ilalayo niya si Angelo bago pa malaman ng kahit sino. Bago pa huli ang lahat para sa kanya. Bago siya umalis sa maliit na silid noong gabing iyon, huminto si Ricardo. Hinarap niya si Helena. Nayakap-yakap pa rin si Angelo na nanginginig sa takot. Ang galit ni Ricardo ay napalitan na ng isang malamig at matalas na determinasyon. Yaya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng bakal. Simula bukas, walang magbabago. Kumilos ka na, parang walang nangyari, na parang hindi ako naparito. Naiintindihan mo? Tumango si Helena. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Huwag kang mag-alala, dagdag ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa bata. Ako na ang bahala. Hindi ko hahayaang may kumuha sa kanya.
Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas sa ulan. Dala-dala ang isang bigat sa kanyang puso na mas mabigat pa kaysa noong inakala niyang patay na ang kanyang anak. Dahil ngayon, alam niyang buhay ito at nasa panganib. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagpapahirap para kay Ricardo. Sa umaga, kaharap niya sa almusal si Patricia na nag-aayos ng mga plano para sa isang high society event. Walang kamalay-malay. Kailangan niyang ngumiti, tumango, at magpanggap na ang lahat ay normal. Habang sa loob-loob niya ay gusto niyang isigaw ang lahat ng kasinungalingan nito. At sa hapon, kapag alam niyang nasa isa sa kanyang mga charity meeting si Patricia, tahimik siya nang pumupunta sa likod bahay. Ang mga unang pagbisita ay puno ng awkward na katahimikan. Papasok si Ricardo sa silid ni Helena at tatayo lang sa isang sulok, hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Si Angelo naman, na laging nasa tabi ni Helena, ay titingin sa kanya ng may pag-iingat. Ang mga mata ay puno ng tanong. Nanonood lang si Ricardo. Pinapanood niya ang kanyang anak na maglaro ng mga luma at sira-sirang laruan. Isang kotseng kulang ng isang gulong, mga blok ng kahoy na kupas na ang pintura. At sa bawat sandaling panonood, lalong lumalalim ang kirot sa kanyang dibdib. Isang hapon, may dala siyang isang maliit na paper bag. Hindi niya ito ibinigay ng direkta. Dahan-dahan niya lang itong inilapag sa maliit na mesa. Para sa bata, sabi niya kay Helena at mabilis na umalis. Sa loob nito ay isang bagong coloring book at isang kahon ng crayons. Kinabukasan, pagbalik niya, nakita niya sa pader ang isang drawing, isang magulong drawing ng isang bahay at 3 tao, isang babae, isang bata, at isang mataas na lalaki na nakatayo sa malayo. Napangiti si Ricardo, isang tunay, maliit na ngangiti. Ang una sa loob ng maraming taon, nagdala siya ng isang maliit na pulang kotse-kotsehan. Pagkatapos, isang librong pambata na may makukulay na larawan. Hindi sila nag-uusap, ngunit ang mga munting regalo ay naging tulay nila. Dahan-dahan, nasasanay na si Angelo sa kanyang presensya. Hindi na ito nagtatago sa likod ni Helena. Minsan, nahuhuli pa niya itong sumusulyap sa kanya habang siya ay naglalaro. Isang hapon, nakaupo si Ricardo sa isang maliit na silyang kahoy habang si Angelo ay abala sa paglalaro ng pulang kotse sa sahig. Si Helena ay nasa labas, naglalaba. Silang dalawa lang ang nasa silid. "Vroom! Vroom!" sabi ng bata. Itinutulak ang laruan. Nanonood lang si Ricardo. Isang kakaibang init ang gumagapang sa kanyang puso. Ang simpleng tanawing ito, ang simpleng tunog na ito pala ang kayamanang hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. Sa kanyang pagkaaliw sa laro, biglang huminto si Angelo at itinaas ang kotse. Humarap ito sa direksyon ni Ricardo. "Tingnan mo, tatay. Ang bilis." Ang salitang yon ay lumabas sa bibig ng bata ng natural, nang walang pag-iisip. "Tatay." Natigilan si Angelo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya kung ano ang kanyang sinabi. Tumingin siya kay Ricardo, handang tumakbo anumang oras. Ngunit hindi gumalaw si Ricardo. Hindi siya humihinga. Ang isang salitang yon ay parang isang susi na nagbukas ng isang dam na matagal nang sarado sa kanyang puso. Isang agos ng pagmamahal, pagsisisi at kaligayahan ang bumuhos sa buong pagkatao niya. Napakabilis, napakalakas, na halos hindi niya makayanan. Nang biglang nagsimulang umubo si Angelo, isang maliit na ubo sa simula, na mabilis na naging isang paghahabol sa paghinga. Ang kanyang maliit na mukha ay namula. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Agad na nawala ang pagkatulala ni Ricardo. Sa isang iglap, nasa tabi na siya ng bata. Ang kanyang mga kamay ay hindi alam kung saan hahawak. "Angelo, anong nangyayari?" Pumasok si Helena na tumatakbo. Dala ang isang maliit na bote ng gamot at isang inhaler. "Senyorito, tumabi po kayo."
Mabilis niyang ibinigay ang gamot sa bata. Pagkatapos ng ilang sandali na parang isang eternidad, unti-unting kumalma ang paghinga ni Angelo. Ngunit ang takot ay nanatili sa mga mata nilang lahat. Nang makatulog ang bata, dahil sa pagod, hinarap ni Helena si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. "Ricardo?" sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan ng walang senyorito. Nauubos na ang gamot niya. Papalapit na ng papalapit ang mga atake. Kailangan na niya ng tulong. Ngayon na. Ang takot ay isang makapangyarihang gatong. Para kay Ricardo, ang takot na nakita niya sa mga mata ni Helena at ang hirap sa paghinga ni Angelo ay naging isang malamig at matigas na asero sa kanyang kaluluwa. Tapos na ang panahon ng pagkabigla. Panahon na para lumaban. Kinabukasan, tumawag siya sa opisina ni Dr. Santos. Hindi bilang Ricardo Acevedo, ang asawa ng pasyente. Tumawag siya bilang kinatawan ng isang anonymous benefactor na interesadong sagutin ang lahat ng gastusin para sa isang batang pasyente na nagngangalang Angelo. Gaya ng inaasahan, agad siyang binigyan ng appointment. The boy has what we call tetralogy of Fallot, paliwanag ni Dr. Santos habang ipinapakita ang isang medical chart kay Ricardo. It's a combination of 4 related heart defects that often occur together. Sa simpleng salita, hindi sapat ang oxygen na dumadaloy sa kanyang dugo. Kaya siya madalas mapagod at hingalin. Tinitigan ni Ricardo ang mga diagram. Pilit iniintindi ang bawat salitang teknikal. Ito ang puso ng kanyang anak. Isang bagay na napakakomplikado at napakadelikado. "May lunas ba ito, Doc?" tanong niya. Pinapanatili ang kanyang boses na kalmado at propesyonal. "Meron. An open heart surgery. It's a complex procedure, but the success rate is high. The problem is..." Huminto ang doktor at bumuntong hininga. "The cost. It's substantial, and the longer we wait, the more risks we face." Tumango si Ricardo. Nakuha na niya ang kailangan niyang malaman. Ang buhay ng kanyang anak ay may presyo, at ang presyong yon ang dahilan kung bakit gustong itapon na lang ni Patricia ang bata na parang isang basahan. "I understand," sabi ni Ricardo. Tumatayo na. "My benefactor will be in touch. Prepare everything the child needs. Money will not be an issue." Pag-alis sa klinik, ang kanyang unang tinawagan ay si Marco. "Marco, I need you to shift your focus. Hindi na natin siya sinusundan para sa isang affair." Ang boses ni Ricardo ay matigas. "I need evidence of a different crime. I want you to find everything. Airline tickets under her name, or a different name for a minor. Applications to any long-term care facilities or orphanages, lalo na sa malalayong probinsya. Any large money transfers. I don't just need to know what she's planning. I need proof that can stand up in court." "Masusunod, sir," sagot ni Marco. Nararamdaman ang bigat sa boses ng kanyang kliyente. Sa kabila ng lahat ng panganib, hindi tinigil ni Ricardo ang kanyang pagbisita kay Angelo. Ang mga sandaling iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang hapon, may dala siyang isang malaking kahon. Sa loob, isang model airplane kit. Ang parehong uri na kinahihiligan niyang buuin noong siya ay bata pa, bago pa man sakupin ng mga numero at kontrata ang kanyang mundo. Sa sahig ng maliit na silid, sa unang pagkakataon, umupo silang mag-ama ng magkatabi, hindi bilang isang estranghero at isang natatakot na bata, kundi bilang 2 taong may iisang layunin, ang buuin ang isang eroplano. Walang masyadong salita. Ang kanilang mga kamay ang nag-usap. Ituturo ni Ricardo ang isang pyesa at maingat naman itong kukunin ni Angelo. Ididikit ni Ricardo at hahawakan naman ito ni Angelo hanggang sa matuyo. Sa bawat piyesang naikakabit, may isang pader na nababakbak sa pagitan nila. Nang matapos nila,
Sabay nilang hinawakan ang natapos na eroplano, isang magandang laruan na may asul na mga pakpak. Wow! Bulong ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha. Tumingala siya kay Ricardo at ngumiti. Isang ngangiti na buo at totoo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ricardo ang isang kaligayahan na mas dalisay kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo na naranasan niya. Ito yon. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Bigla, narinig nila ang tunog na yon. Ang pamilyar na tunog ng isang mamahaling Europeyong kotse na pumapasok sa driveway. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto nito. Napatayo si Helena, ang mukha ay putang-putla. Si Ma'am! Ang aga niyang umuwi! Nagpanik si Ricardo. Kung makikita siya dito, tapos na ang lahat. Saan ako dadaan? Mabilis niyang tanong. Sa likod! Dalian mo, senyorito? Narinig na nila ang tunog ng mga takong ni Patricia sa batong daanan patungo sa pangunahing pinto. Palapit ng palapit. Hinalikan ni Ricardo si Angelo sa noo nang mabilis, isang kilos na gulat at puno ng adrenaline. Babalik ako, bulong niya. Mabilis siyang lumabas sa pintuan sa likod at nagtago sa gilid ng bahay sa likod ng malalaking halaman. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sakto lamang. Nakita niya si Patricia na naglalakad papasok ng mansyon, bitbit ang kanyang designer handbag, walang kaalam-alam na ang mundong pinaghirapan niyang itayo ay malapit ng gumuho. Nang makaalis ang sasakyan ni Patricia, pumasok si Ricardo pabalik sa silid ni Helena. Nadatnan niya itong nakaupo sa isang sulok, nanginginig pa rin. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Yaya. Mahinang tawag ni Ricardo. Umiling si Helena nang hindi tumitingin. Hindi na po ito tama, Senyorito Ricardo. Delikado na po masyado. Paano kung nahuli ka niya? Paano si Angelo? Ang kanyang boses ay basag sa takot. Ako na lang po sana ang bahala. Ako na lang. Lumuhod si Ricardo sa harapan niya, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Hindi mo na ito kailangang pasanin ng mag-isa, Yaya. Pero obligasyon ko po ito. Humikbi si Helena. May utang na loob ako. Ang mga salitang yon ay nagpabalik sa kanya sa isang alaala. Isang kwento na narinig niya mula sa kanyang ina noong bata pa siya. Isang kwento ng matinding kahirapan. Biglang nag-iba ang tingin ni Helena. Tila nakikita ang isang malayong nakaraan. Nagkasakit noon ang tatay ko. Bulong niya. Nawala ang munti naming bukid. Wala na kaming matitirhan. Wala nang makakain. Nasa lansangan na sana kami. Tumingin siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang utang na hindi kailanman mababayaran. Pero ang mami mo, ang Senyora Elena, tinulungan niya kami. Ipinagamot niya ang tatay. Binigyan niya ng trabaho bilang hardinero dito sa mansyon. At ako, kinuha niya ako para alagaan ka. Sinabi ko sa kanya noon, habang buhay akong maglilingkod sa pamilya ninyo. Ang bigat ng pangakong yon ay naramdaman ni Ricardo sa buong silid. Ito ang tanikala, ang kadena na ginamit ni Patricia para itali si Helena sa kanyang kasinungalingan. Isang kadena na gawa sa kabutihan na ginawang sandata para sa kasamaan. Kaya nang hilingin ni Ma'am Patricia na ilihim ko si Angelo dahil iyon daw ang makakabuti para sa pangalan ng pamilya, hindi po ako nakahindi. Sabi niya, ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng kanyang pagsisisi. Dahan-dahan, inabot ni Ricardo ang kamay ni Helena. Ang kamay na nagpakain sa kanya noong bata pa siya. Ang kamay na nag-alaga sa kanyang anak sa loob ng 5 taon. Magaspang ito at kulubot. Isang mapa ng mga taon ng pagsisilbi. Pinisil niya ito ng marahan. Ang utang na loob mo, Yaya, ay sa mami, hindi kay Patricia. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag.
At sigurado ako, kung nasaan man si Mommy ngayon, ang gusto niya ay protektahan mo ang kanyang apo, hindi ang kasinungalingan ng asawa ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Helena. Hindi ka na nag-iisa dito, Yaya. Kasama mo na ako. Sa mga salitang iyon, isang bagay ang nabago. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ni Ricardo ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa mga mata ni Helena. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Ricardo. Ang tunog ay marahas na pumutol sa kanilang sandali. Nakita niya ang pangalan ni Marco. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Sir? Ang boses ni Marco ay mabilis at walang paligoy-ligoy. Nakuha ko na. May kumpirmasyon ako. Anong kumpirmasyon? May binili siyang one-way ticket para sa isang adult at isang bata, patungo sa isang malayong probinsya sa Mindanao. Pinapahigpit ang hawak ni Ricardo sa telepono. Kailan? Nagkaroon ng isang maikling nakakabinging katahimikan bago sumagot si Marco. Sir, binuok na ni Ma'am ang flight sa 1 linggo. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. 1 linggo, 7 araw. Iyon na lang ang natitirang panahon niya para iligtas ang kanyang anak. Ang 7 araw ay parang 7 oras na lang. Ang bawat pag-ikot ng orasan ay isang paalala na nauubos na ang kanyang panahon. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang unang pinuntahan ni Ricardo ay ang opisina ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Romero. Sa loob ng 1 oras, inilatag niya ang lahat sa lamesa. Ang 5 taon ng kasinungalingan, ang medikal na kondisyon ni Angelo, ang mga ebidensyang nakalap ni Marco, at ang planong pag-alis ni Patricia. Si Attorney Romero, isang veteranong abogado na sanay na sa mga iskandalo ng mayayaman, ay nakinig ng walang reaksyon. Ngunit nakita ni Ricardo ang panginginig ng ulo nito paminsan-minsan. Isang senyales ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. What do you want to do, Ricardo? Tanong ng abogado nang matapos siya. I want everything. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon na parang nagsasara ng isang business deal. I want full and sole guardianship of my son. I want to file for annulment on the grounds of deceit. At gusto kong masiguro na hindi na siya makakalapit pa sa anak ko kailanman. We can do that, sabi ni Attorney Romero. But we need an airtight case. We need to expose her in a way that she cannot deny, cannot escape. I know, sabi ni Ricardo. And I have a plan. Mula sa opisina ng abogado, dumiretso siya sa bahay ng kanyang tita Imelda. Nadatnan niya itong nagdidilig ng mga orchid sa hardin nito. Ang payapang tanawin ay isang malaking kaibahan sa gera na nagaganap sa loob ni Ricardo. Tita, panimula niya, ang kanyang boses ay mabigat. Hindi lumingon ang matanda, ngunit itinigil nito ang pagdidilig. Ricardo, alam kong darating ka. Sa harap ng kanyang tiyahin, ang CEO ng Acevedo Corp ay nawala. Ang natira ay isang pamangkin na puno ng sakit. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagdududa, ang investigador, ang pagtuklas, ang paghaharap nila ni Helena, at ang kalagayan ni Angelo. Hindi nagulat si Tita Imelda. Nakikinig lang ito. Ang kanyang mga mata ay pununo ng isang malungkot na pag-unawa. Nang matapos si Ricardo, pumasok sila sa loob ng bahay. Kumuha si Tita Imelda ng isang lumang photo album. Binuklat niya ito sa isang pahina at itinuro ang isang litrato. Si Ricardo, isang maliit na batang lalaki na nakangiti, karga-karga ng isang magandang babae. Ang kanyang ina, si Elena. Matagal ko nang alam na may tinatago siya, iho. Mahinang sabi ni Tita Imelda. Ang kanyang daliri ay hinahaplos ang litrato. Naghihintay lang ako na ikaw mismo ang makakita. Dahil ang laban na ito, kailangan manggaling sa puso mo. Irinabot niya kay Ricardo ang litrato. Huwag mong kalimutan kung kanino ka nagmana ng puso.
sabi niya. Ang ina mo, hindi siya kailanman natakot na ipaglaban kung ano ang tama. Hawak-hawak ang litrato, naramdaman ni Ricardo ang isang bagong lakas. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon na siyang kakampi. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Patricia sa may pinto. Ang ngiti nito ay kasing lawak at kasing pekeg ang dati. Ricardo, darling, kanina pa kita hinihintay. Sabi nito, inaayos ang kurbata niya. I have the most wonderful news. Kakausap ko lang ang mga caterer. Everything is set for the Azevedo family's grand anniversary party next week. Ang anibersaryo ng kanilang pamilya. Isang malaking pagtitipon ng buong angkan at ng alta sosyedad. Ang perpektong entablado. It will be our biggest one yet. Patuloy ni Patricia. Ang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Ang lahat ng importante ay darating. The press will be there. Our family's image must be perfect. Tumingin si Ricardo sa kanyang asawa. Sa likod ng mamahaling ngiti at kumikinang na mga alahas, wala siyang makita, kundi isang disyerto. It will be, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado. A party no one will ever forget. Hindi nahalata ni Patricia ang dobleng kahulugan. Pumalakpak pa ito ng bahagya sa tuwa. Exactly. I want it to be perfect, Ricardo. Absolutely perfect. Ang gabi bago ang engrandeng selebrasyon, ang mansyon ay abala. Ang mga caterer ay pumapasok at lumalabas. Ang mga florist ay nag-aayos ng napakalaking mga flower arrangement. Ang mga event planner ay sumisigaw ng mga utos. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Patricia, ang reyna sa kanyang palasyo, tinitiyak na ang bawat detalye ay perpekto. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng awtoridad. No, no, no. The orchids should be a shade lighter. I want everything pristine. Make sure the lighting hits my portrait perfectly. It has to be flawless. Para sa kanya, ang gabing ito ay ang rurok ng kanyang paghahari sa alta sosyedad. Hindi niya alam na ito rin ang magiging gabi ng kanyang pagbagsak. Habang ang buong bahay ay nasa gitna ng magulong paghahanda, isang maliit na silid sa likuran ang nagsisilbing isang santuwaryo ng kapayapaan. Sa loob, nakaupo si Ricardo sa gilid ng kama ni Angelo. Hindi na siya kailangang tumayo sa sulok. Hindi na siya kailangang mag-alangan. Hawak niya ang isang lumang libro ng mga fairy tale na nahanap niya sa kanyang dating silid. Ang boses niya ay mahina at malumanay habang nagbabasa. At ang matapang na hari, matapos ang mahabang paghahanap, ay sa wakas natagpuan ang kanyang nawawalang prinsipe. Nakahilig si Angelo sa kanyang braso. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa bawat salita, nahuhumaling sa kwento. Ang kanyang paghinga ay mas kalmado ngayon, salamat sa mga bagong gamot na lihim na ipinadala ni Ricardo. Si Yaya Helena ay nakaupo sa isang silya sa di kalayuan, tahimik na nagtatahi ng butas sa isang lumang kumot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mag-ama. Isang maliit, malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. May takot pa rin sa kanyang puso para sa kung ano ang mangyayari bukas, ngunit nalalamangan ito ng kaligayahang makita ang eksenang ito na matagal na niyang ipinagdasal. Nang matapos ni Ricardo ang kwento, bumaling siya kay Angelo. May mga halimaw ba sa totoong buhay, tatay? Inosenteng tanong ng bata. Tumingin si Ricardo sa kanyang anak. Sa mga matang iyon, nakita niya ang purong tiwala. Isang tiwalang hindi niya sasayangin. Meron anak, mahinang sagot ni Ricardo. Pero ang mga totoong hari, hindi sila natatakot sa mga halimaw. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga prinsipe kahit anong mangyari. Niyakap ni Angelo si Ricardo. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Mahal kita, tatay. Ang tatlong salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ricardo. Hinigpitan niya ang kanyang yakap, ipinikit ang kanyang mga mata, at nilasap ang sandaling iyon. Ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga braso
Ang init ng maliit nitong katawan, ang amoy ng buhok nito, ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang lahat. Dahan-dahan, naramdaman niyang bumigat ang paghinga ni Angelo. Nakatulog na ito sa kanyang mga bisig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ricardo ang buong bigat at init ng kanyang anak na natutulog sa kanyang mga braso. At sa puso niya, gumawa siya ng isang huling, hindi matitinag na pangako. Hindi na kita bibitawan pa. Hinding-hindi na. Maingat niya itong inihiga sa kama at kinumutan. Hinalikan niya ito sa noo. Matulog ka na, Yaya. Bulong niya kay Helena. Kailangan nating maging malakas para bukas. Tumango si Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at takot. Lumabas si Ricardo at naglakad pabalik sa malaking bahay. Pabalik sa pekeng mundo ng karangyaan. Pagpasok niya sa kanyang opisina, nakita niya ang isang makapal na Manila envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang huling padala mula kay Marco. Sa loob nito ay ang lahat ng matitibay na ebidensya. Kopya ng flight booking, mga bank transfer papunta sa account ng isang hospice sa Mindanao, isang pekeng birth certificate na nagsasabing namatay ang bata. Tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Marco. Lahat ng ebidensya nasa kamay niyo na. Good luck, sir. Hinawakan ni Ricardo ang sobre. Malamig. Mabigat. Ito ang bala para sa kanyang huling laban. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita ang sariling refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang lalaki sa salamin ay mukhang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang kasinungalingan. Bukas, malalaman ng lahat ang katotohanan. Ang grand ballroom ng mansyon ay nagliliwanag. Ang kislap ng mga alahas ay nakikipagpaligsahan sa kinang ng mga chandelier sa itaas. Ang agos ng mamahaling champagne ay walang katapusan. At ang hangin ay puno ng tunog ng mga pekeng tawanan at mga bulungan tungkol sa negosyo at politika. Ito ang mundo ni Patricia Azevedo. At ngayong gabi, siya ang araw na iniikutan ng lahat. Nakatayo siya sa isang maliit na entablado. Sa harap ng isang mikropono, hawak ang isang kopita ng champagne. Ang kanyang damit ay kumikinang. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Sa likod niya, sa isang malaking projector screen, ay ang opisyal na family crest ng mga Azevedo. Si Ricardo ay nakatayo sa isang madilim na sulok, malayo sa mga ilaw. Pinapanood ang lahat. Hindi siya umiinom. Nagmamasid lang siya. Naghihintay. To my wonderful family, to our dearest friends ba? Simula ni Patricia, ang kanyang boses ay parang musika sa pandinig ng kanyang mga panauhin. Tonight, we celebrate the legacy of the Azevedo name. Isang pangalan na simbolo ng lakas, integridad at higit sa lahat, pamilya. Itinaas niya ang kanyang kopita. Dahil ang pamilya ang ating pundasyon. Ito ang ating pinakamahalagang kayamanan. Bago pa man makasagot ang mga panauhin ng cheers, isang boses ang pumutol sa ere. Isang boses na kalmado, malamig at malinaw. Isang napakagandang talumpati, Patricia. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang lumabas si Ricardo mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang asawa. Puno ng kasinungalingan. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong ballroom. Ang musika ay huminto. Ang mga bulungan ay natigil. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanila. Nakita ni Ricardo ang pagkalito sa mukha ni Patricia na mabilis na naging pagkainis. Ricardo, what is the meaning of this? Don't make a scene. A scene? Ulit ni Ricardo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglabas siya ng isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Oh, Patricia, the scene is just about to begin. Pinindot niya ang isang butones. Ang family crest sa likod ni Patricia ay biglang nawala. Napalitan ito ng imahe ng isang bank statement. Naka-highlight ang isang malaking halaga na paulit-ulit na inililipat.
Narinig ang mga mahihinang bulungan mula sa mga bisita. Pinindot muli ni Ricardo. Sumunod na lumitaw ang pangalan ng isang clinic, St. Jude's Pediatric Cardiology Center. Ang pagkalito ng mga tao ay lumalim. For 5 years, nagsimulang magsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. My wife has been keeping a secret, a very expensive secret. Ang mukha ni Patricia ay nagsimulang mamutla. Ricardo, stop this madness! Hindi siya pinansin ni Ricardo. Pinindot niya muli ang butones at doon lumitaw ito. Isang kopya ng isang medical record at sa itaas, malinaw at hindi maikakaila, ang pangalan ng pasyente. Angelo Acevedo. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga miyembro ng pamilya Acevedo na nasa silid. Ang pangalan ng nawawalang anghel, our son Patricia. Ang anak na sinabi mong namatay pagkapanganak. Sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang galit. He's been alive all this time, suffering, while you were busy building your perfect world. Napasigaw si Patricia. That's a lie. That's fake. Is it? Tanong ni Ricardo. Isa pang pindot. Lumitaw ang kopya ng isang one-way flight ticket patungong Mindanao. Sa ilalim nito, isang aplikasyon para sa isang long-term care facility for children with special needs. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong, ang ebidensya ng kanyang intensyon na itapon ang bata. Si Patricia ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong takot. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng daan-daang mga saksi. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Ricardo ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Tita Imelda na tahimik na tumayo sa kanyang tabi. Isang kilos ng suporta na nagsasabing, tama ang ginawa mo. Huminga ng malalim si Ricardo at hinarap ang lahat. Sinabi ni Patricia na ang pamilya ang ating yaman. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Pero itinapon niya ang pinakamahalaga nating kayamanan dahil lang sa hindi ito perpekto sa kanyang paningin. Tumingin siya ng diretso kay Patricia na ngayon ay umiiyak na. At ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang tunay na kayamanan ng pamilyang ito. Sa hudyat niya, ang malaking pinto sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Mula sa liwanag, lumakad papasok si Yaya Helena. Hawak-hawak ang kamay ng isang maliit na batang lalaki na nakasuot ng simpleng puting polo. Si Angelo. Ang lahat ng tawanan, lahat ng bulungan, lahat ng musika ay namatay. Ang lahat ng mga matang puno ng pagkabigla, awa at paghuhusga ay nakatuon sa bata. Para kay Angelo, ang ballroom ay isang nakakatakot na lugar na puno ng mga higanteng nakatitig sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Yaya Helena. Humarap siya sa kanya, naghahanap ng kasagutan. Pero bago pa man may makapagsalita, isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan. Hindi! Ang sigaw ay galing kay Patricia. Nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Angelo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang takot. Hindi yan totoo. Kasinungalingan lahat yan. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang ebidensya ay nasa screen pa rin. Ang katotohanan ay nasa harap nila. Isang maliit na bata na may malungkot na mga mata. Bumagsak si Patricia sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot sa sahig. Ang reyna ay natanggalan ng korona. Ang mga matataas na miyembro ng pamilya Azevedo, isa-isa, ay tumalikod sa kanya. Walang lumapit, walang tumulong. Ang kanyang kahihiyan ay kanya ng mag-isa. Ngunit hindi na nakatingin si Ricardo sa kanya. Sa isang iglap, ang kanyang atensyon ay nasa iisang tao na lang. Lumakad siya ng mabilis, nilagpasan ang mga naguguluhang bisita at lumuhod sa harap ni Angelo.
Ginamit niya ang kanyang katawan para harangan ng bata mula sa mga matang mapanghusga. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa tainga ni Angelo para hindi nito marinig ang mga hikbi at bulungan. "Okay lang anak," bulong niya. "Nandito si tatay. Hindi kita iiwan." Tumingin siya sa kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang mga mata ay matigas na parang bakal. "Ang anak ko ay nakatakdang sumailalim sa isang open heart surgery sa mga susunod na araw. Kailangan niya ng kapayapaan. Kailangan niya ng pamilya." Humarap siya sa lahat ng bisita. Ang party na ito ay tapos na. Ang puting pasilyo ng ospital ay napakatahimik, isang malaking kaibahan sa ingay ng ballroom. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga machine at ang mabigat na pagtibok ng dalawang puso na naghihintay. Magkatabing nakaupo si Ricardo at si Helena sa labas ng operating room. Wala ng amo at utusan. Mayroon na lang dalawang taong nagkakaisa sa pag-aalala para sa iisang bata. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyo. Nakailang tasa na sila ng kape mula sa vending machine, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig ng takot sa kanilang mga puso. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang nurse ang lumabas, tinutulak ang isang hospital bed. Nakahiga doon si Angelo, maliit at mahina sa gitna ng mga puting kumot, patungo sa operating room. Tumayo sila pareho. Lumapit si Ricardo sa kama. Gising pa si Angelo. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Hinawakan ni Ricardo ang maliit nitong kamay. "Tatay," bulong ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Babalik ka ha?" Isang simpleng tanong. Isang tanong na sumaksak sa puso ni Ricardo. Ang tanong ng isang batang natatakot na maiwanan muli. Pinisil ni Ricardo ang kamay ng kanyang anak. Ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas at pangako sa hawak na yon. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Angelo. "Hindi ako aalis," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Paglabas mo, nandito lang ako sa labas. Naghihintay. Pangako." Hinawakan ni Ricardo ang kamay ng kanyang anak. Ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas at pangako sa hawak na yon. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Angelo. "Hindi ako aalis," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Paglabas mo, nandito lang ako sa labas. Naghihintay. Pangako." Tumango ang bata. Isang maliit na patak ng luha ang gumulong sa gilid ng kanyang mata. Dahan-dahang itinulak ng nurse ang kama papasok sa dalawang malalaking pintuan na may nakasulat na operating room. Nang magsara ang mga pinto, naiwan si Ricardo na nakatayo doon. Ang kanyang kamay ay nakaangat pa rin sa hangin, na parang hawak pa rin ang kamay ng kanyang anak. Bumalik siya sa upuan sa tabi ni Helena. Ang paghihintay ay nagsimula na. Wala silang imikan. Walang salitang kayang ipahayag ang bigat ng kanilang nararamdaman. Nagdasal na lang sila sa kanilang mga isipan. Bawat isa ay may sariling panalangin, ngunit pareho ang hinihiling. Lumipas ang isa, 2, 3 oras. Ang araw sa labas ay nagsimula ng maging hapon. Sa wakas, bumukas muli ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Santos. Tinanggal niya ang kanyang surgical mask. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit kalmado. Sabay na napatayo sina Ricardo at Helena, ang kanilang mga puso ay huminto sa pagtibok. Nilibot ng doktor ang kanyang tingin sa kanilang dalawa. Ang kanyang muka ay seryoso. Walang ngiti. Walang senyales kung ano ang nangyari sa loob. Naramdaman ni Ricardo na nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang panginginig ni Helena sa kanyang tabi. Ang ilang segundong katahimikan na yon ay isang purong pagpapahirap, mas masahol pa sa lahat ng oras ng paghihintay. Nakahinga sila ng malalim, naghahanda sa anumang sasabihin ng doktor. Tiningnan ni Dr. Santos sina Ricardo at Helena.
Ang kanyang mukha ay seryoso. Kinuha niya ang isang malalim na paghinga bago magsalita. The surgery was a success. Parang isang dam na bumigay. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Helena. Napatakip siya sa kanyang bibig, umiiyak ng tahimik. Si Ricardo naman, naramdaman niya ang isang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib na biglang nawala. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa upuan. Napahilot sa kanyang mukha, pinipigilan ang sariling emosyon, ang sakit, ang takot, ang pag-asa, lahat ay sumabog. He's still in recovery, but the heart function is stable. Patuloy ni Dr. Santos, ang isang maliit na ngiti ay sumimilay sa kanyang mga labi. Binigyan ninyo siya ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Mr. Azevedo, lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Azevedo, na dating isang malamig at tahimik na lugar, ay napuno na ngayon ng tunog ng buhay. Ang dating walang laman na mga pasilyo ay umaalingaw-ngaw sa mga yabag ng isang maliit na bata. Ang hardin, na dati pinagmamasdan lang mula sa malayo, ay naging playground na ni Angelo. Si Patricia ay wala na. Matapos ang eskandalo sa party, ang mga papeles para sa annulment ay mabilis na naproseso. Ang kanyang pangalan at reputasyon ay gumuho. Wala na siyang makuhang suporta mula sa kanyang pamilya o sa kanyang mga kaibigan sa lipunan. Nawala siya, parang isang masamang panaginip. Ngunit para kay Ricardo, hindi na mahalaga si Patricia. Ang mahalaga ay ang ngiti ni Angelo. Gabi, nakahiga si Ricardo sa tabi ng kanyang anak sa bagong silid nito, na puno na ng makukulay na laruan at mga libro. Binabasa niya ulit ang kwento ng hari at ng kanyang prinsipe. At ang prinsipe, matapos gumaling, ay nabuhay ng masaya sa piling ng kanyang tatay at ng taong nag-alaga sa kanya. Pagtatapos ni Ricardo, "Parang tayo, tatay," bulong ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay nagkikislapan. "Oo, anak," sabi ni Ricardo. Hinahaplos ang buhok ng bata. "Parang tayo." Ngayon, si Ricardo ang naghahatid at sumusundo kay Angelo sa paaralan. Siya ang nagbabasa ng kwento sa gabi. Siya ang gumagawa ng almusal. Siya ang tatay na matagal nang nawawala. At si Yaya Helena, wala na siya sa maliit na silid sa likuran. Ngayon, meron na siyang sariling silid sa loob ng mansyon, sa tabi lang ng silid ni Angelo. Hindi na siya isang katulong. Siya na ang pangalawang ina, ang lola, na matagal nang inaasam ni Angelo. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nagtatahi ng mga sirang damit, kundi nagluluto na ng paboritong adobo ni Angelo at hinahaplos ang malusog na pisngi ng bata. Isang hapon, nakita ni Ricardo si Yaya Helena na nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa hardin kung saan naglalaro si Angelo. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. "Masaya ka, Yaya?" Ngumiti si Helena. Isang tunay, malalim na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Masaya, Ricardo? Ito ang tahanan na matagal kong ipinagdasal." Tumingin si Ricardo sa kanyang anak na ngayon ay naghahabol sa isang paru-paro. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Angelo, puno ng buhay. Ang kanyang puso, na dati malamig at nanlumo, ay puno na ngayon ng pagmamahal. Naalala niya ang sulat na natanggap niya mula kay Patricia ilang linggo pagkatapos ng operasyon ni Angelo. Hindi ito isang paghingi ng tawad, kundi isang maikling liham na puno ng pagtatanggol sa sarili at pagrereklamo sa kawalan ng perpekto niyang buhay. Hindi na niya ito sinagot. Nang tanungin siya ni Tita Imelda kung napatawad na ba niya si Patricia, sinabi niya, "Hindi ang pagpapatawad ang mahalaga, tita. Ang mahalaga ay ang paghahanap ng kapayapaan at natagpuan ko na iyon. Dito." Isinara ni Ricardo ang kanyang mga mata. Naramdaman ang sikat ng araw sa kanyang balat. Hindi ang pagpapatawad ang mahalaga sa kanya ngayon. Ang mahalaga ay ang bagong pag-asa, ang bagong simula, ang tunay na yaman. Narinig niya ang tawag ni Angelo mula sa hardin.
Tatay, Yaya, halik kayo. Tingnan ninyo ang bahay na ginawa ko. Tumayo sina Ricardo at Helena at sabay silang naglakad patungo sa bata. Isang ama, isang inainahan, at isang batang may bagong puso. Lumipas ang mga taon. Ang munting bahay sa likuran ng mansyon na dating pinagtataguan ng isang lihim ay ngayon nagsisilbing isang lugar ng mga alaala, puno ng mga kwentong ibinabahagi tuwing gabi. Si Angelo ay hindi na isang maliit na bata. Ngayon isang binatilyo na siya, matangkad, malakas, at ang kanyang puso ay malusog at puno ng sigla. Namanan niya ang talino sa negosyo ni Ricardo at ang kabutihang loob ni Yaya Helena. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naroon ang patunay ng pag-ibig at sakripisyo. Ang mansyon Azevedo ay hindi na simbolo ng karangyaan at kasinungalingan. Ito ay naging tahanan. Isang lugar kung saan ang halakhak ay tunay, ang mga yakap ay mahigpit, at ang mga kwento ay ibinabahagi ng walang lihim. Si Yaya Helena ay matanda na. Ang kanyang buhok ay puti na parang ulap, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin ng parehong pagmamahal at karunungan. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa beranda. Pinapanood si Angelo na nagpapaliwanag ng isang business plan kay Ricardo sa ilalim ng mangga. Hindi na niya nakita si Patricia at hindi na rin niya ito hinahanap. Ang kanyang utang na loob ay nabayaran na, hindi sa pamilyang Azevedo, kundi sa batang inalagaan niya, sa buhay na iniligtas niya. Ang kanyang puso ay payapa. Si Ricardo, mula sa isang taong ang kaluluwa ay naging kasing lamig ng mga numero sa kanyang bank account, siya ay nagbago. Ang kanyang buhok ay mayroon ng ilang uban, ang kanyang mga mata ay may mga linya na sa gilid mula sa pagtawa, hindi mula sa pag-aalala. Ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay nanatiling matalas, ngunit ang kanyang puso ang naging kanyang tunay na gabay. Napatawad na ba niya si Patricia? Hindi niya ito kailanman binigkas sa salita. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang galit ay lumamlam, pinalitan ng isang matamlay na pag-unawa. Naintindihan niya na ang pinakamalaking parusa ni Patricia ay hindi ang pagkawala ng kanyang karangyaan, kundi ang pagkawala ng kakayahang magmahal at ang pagkawala ng pinakamahalagang bagay sa buhay, ang pamilya. Isang araw, habang naglalakad si Ricardo sa hardin kasama si Angelo, tinanong siya ng binata, "Tatay, paano mo nagawa ang lahat? Paano mo kinaya na harapin ang lahat ng yon?" Ngumiti si Ricardo, hinaplos ang balikat ng kanyang anak. Ang buhay, anak, ay parang isang hardin. Minsan, may mga damo na kailangan mong bunutin. Pero kung magtatanim ka ng tamang buto, ng pagmamahal, ng katotohanan, ng pagpapatawad, ang hardin na yon ay mamumulaklak. Tumingin siya sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Yaya Helena na nakangiti sa kanila mula sa beranda. Ang tunay na yaman, Angelo, ay hindi ang mansyon, hindi ang pera. Ito ay ang mga taong kasama mo. Ito ay ang mga kwento na inyong pinagsamahan. Ito ay ang bawat tibok ng pusong nagmamahal. Niyakap ni Angelo ang kanyang ama. "Salamat po sa lahat, tatay. Mahal na mahal ko po kayo." "Mahal na mahal din kita, anak," bulong ni Ricardo. At sa kanilang yakap, sa presensya ni Yaya Helena, sa ilalim ng sikat ng araw sa isang hardin na puno ng buhay, doon natagpuan ni Ricardo ang kanyang tunay na kayamanan. Ang pag-asa ay laging nariyan, kahit sa gitna ng pinakamadilim na kasinungalingan. Ang pagmamahalang tunay na nagpapagaling sa lahat ng sugat. At sa huli, ang pinakamalaking hustisya ay hindi ang pagpaparusa sa nagkasala, kundi ang pagbuo muli ng isang pamilya na matagal nang nawala.